March 17, 2024. Punta tayo sa farm. Yeah. Hindi ko farm yun. Mga farm lots. Ang ibig sabihin nun, agricultural lands. Kasi maganda ang Pilipinas. Yan, ang pag-usapan natin ngayon. Linggo ngayon, linggo. Medyo masama ang pakiramdam. Sama ang pakiramdam ni Papa Bot. Ayan, naka-long sleeve. At saka tirik ng araw. Ayun, mataas na. 8 o'clock na. Napasubo ako sa lamig kagabi. Dapat kasi walang additional na hangin ang aking room. Nakatutok pala yung electric fan ni Mrs. sa akin . May allergy ako sa cold. Yan ang aking mulang bata pa. Allergy to cold. May palagi lang rhinitis yung allergy. Ayan. Pag malamig, ano kaagad, magsipon kaagad. Yan. Saka kung pabayaan mo yan, lagnat. Darating panahon maglagnat. Yan. Ito tayo comment ko lang dito kay Mayor Ojeda, yung tokayo ko. Nung first term niya, kinuha niya ako as counselor. Ay, nasa practice pa ako . Ayaw ko munang madisturbo. May pinapaaral akong, or may mga sinuportahan pa. Ito project niya ngayon . Salamat naman, Mayor. Yung phase 2. Sa phase 1 ako . Yan. Akalain mo pag ang phase 2 ito phase 2 dito . Pumupunta dun sa amin ang tubig pag umulan. Dahil doon galing yan sa Gaisano Mall. Grand. Ang tubig malakas galing Ibed papunta dito. Lahat yata ng tubig ng galing Guadalupe baba dito. Punta dun sa phase 1. Kaya along the way mayroong balakid, dike. Ngayon may kanal na. Salamat to kayo . Maraming nagpapasalamat sa iyo ngayon. Alam mo na kung sino ako . I hope you also follow my vlog, my video login. Papabot lang ito. Tokayo Bebot. Yan, mabuti inayos na para yung tubig punta doon. Tuloy-tuloy ng Cinderella doon sa river. Okay, ang topic natin ngayon, theophany. Matindi ito, matindi. Real reveals. Or real revelation.
Pag nagustuhan yung topic natin ngayon, i-share nyo. Hindi ko naman to sinasadya. Yeah. Mainit. Hindi ko sinasadya ang mga ganitong pangyayari. But I have to tell you everything. I have to reveal. Ang topic natin, theophany. Sa sinasabi ko, pag gusto nyo to, i-share nyo. But I won't share this. I will not share this. It's up to you to discern. Mahirap talaga kung ma-misinterpret tayo ng tao. Okay, theophany. Salamat sa nag-introduce ng Holy Bible. Kasi nag-research din ako. Nasa Bible eh. Nasa Bible. Yan. Maraming tao nakatanggap ng theophany. Ito ang nagpapatunay na may God. Yung gumawa ng lahat-lahat, gumawa ng lupa, langit, mga bituin, araw, yan, lahat, pati sa atin, tao, siya ang nagpapatakbo ng ating bituka. Paano tayo nakakakita at paano tayo makarinig. Lahat, ang physiology natin ay under, kalimutan ko yung mask ko tuloy. Wala, kala ko kalimutan ko eh. Malimutin ako, matanda na eh. Medyo malayo pa ang farm. Yeah. So may theophany tayo. May marami nang naka-experience ng theophany. Mula sa kay Moses, burning bush. Holy Spirit yun pag mayroon dyan umaapoy tapos nagsasalita. In the first place, parang imposible. Parang chow-chow, washi-washi. Parang hindi totoo, no? Parang it's a story, storytelling. But hindi eh. Kasi sa atin ngayon may isip tayo, may damdamin. Tao tayo. Noong unang panahon, luckily na isulat. May mga evidences na isulat, na translate at naintindihan natin. That was 4,000 years ago, 2,000 years ago. Alam mo, nung pinanganak si Jesus Christ is 2,000 years before. Sinasabi na ng mga propeta, yung nakatanggap ng theophany. Jeremiah, maraming sa Old Testament. Nandyan yan sa Torah, ang libro ng Israelites. One God lang sila, mga Hudyo, Jews. Nandyan yan, nakasulat yan, na ipanganak ang isang Mesaya. At marami pang nakareceive ng theophany, hindi lang si Moses. Kaya alam mo, ang God hindi yan siya bubo.
yan, marunong. Nagpapakita yan through images, through lights, through maraming mga nagtestify, mga testimonies ng mga tao. Nowadays, siguro with the advent of Facebook and YouTube at saka social media, mabilis ang transformation, mabilis ang answer. Yung mga answer na hindi dapat natin makuha agad ay nare-reveal na, at people transformed. Yung mga ito, open the YouTube, yung mga revelation ng mga dating Muslims, Islam na naging Christian, they saw God. Nagpapakita ang God sa kanila, nagpapakita si Jesus Christ, at devout Christian na sila ngayon. Naniniwala na sila kay Jesus Christ. Sa bagay sa 1 billion na ganyan, kukunti pa lang sila. But they are going to transform, to shift to evangelical o Christian. Mamaya natin pag-usapan kung paano ang mga ugali ng mga different Christian denomination. Different Christian denomination. So ganyan. Naging Christian na sila. At marami akong dalawang tao na met ko, maliban sa nabasa ko sa YouTube, nakakita ko sa YouTube about revelation of God. Ayan, sa mga tao. Yung isa, locally, British. Local ang asawa, British. Ang lalaki, siya ang nakatanggap ng theophany. Tumatahimik lang siya, hindi siya nagkumikibo. But he is joining the army of Jesus Christ. Lately, I think early this year or last year, may nakilala na naman akong tao. Actually, ano siya, parang Canadian or American, hindi ko alam ang nationality. Ang nangyari sa kanya, yung parang cup, plastic cup ba yun na matigas, nag-shrink. Nanaginip siya na ganun nangyayari. Gumanon ang cup. Paggising niya, hindi niya maintindihan hanggat nag-testimony siya. Narinig ko, "Oy bro, that's theophany." God is trying to make His presence before you. Ganyan. Nagulat siya. Okay, you research this and that. Marami yan. It started from people of God, yung nakasulat sa Holy Bible. From Moses, ganyan. Marami yan. Ewan ko kung anong ginagawa niya ngayon, pero he is a devout Christian. Okay.
Ito farm na to, farm. Yan, nakalimutan ko eh. Ayan, farm. Palay, ha? Ayan, palay yan. Yan, palay yan. Pag walang palay, mahina tayo eh. Yan. Siguro, punta tayo siguro sa, ayan, dito banda. Ayan. Punta tayo doon. Irrigation to, from tubig to, galing Mount Matutom. Ayan. 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 Palay din yan, no? Ayan. At, ito, pag nung umakyat na si Jesus Christ sa langit, ginagaya-gaya din niya ng mga molecules eh. Lumipad-lipad daw yung propeta din nila. So be it. There's nothing wrong. Wag lang mag-introduce ng patayan at mga jihad at mga killings of Jews and Christians. Kasi sabayan ko kayo pag gusto nyo. Okay, ganito. Nung wala na si Jesus Christ, isa dyan, pinanganak 600 years after Jesus Christ, si peace be with him. Ayan. Sinundan ng marami, mga church builders. Church builders, kasi nakatanggap sila eh. At most of them, hindi naman bobo si God. Pinipili niya kung sino yung may capability mag-expand ng kingdom ni God. At karamihan din sa kanila naging selfish. Yan. Nagpatayo ng sariling simbahan. Marami din. Sa Pinoy siguro 4. Bilardi, Manalo, Kiboloy. Yung namatay, kalimutan ko. Yung medyo matalim din ang dila. Yan. Si Rabbi Zacarias, yan. Si Joseph Smith, Mormons, Jim Jones, yung sa Guyana Massacre. Kasi naimbento nga yung Bible eh, nabasa nila eh. And during that time, may mga first or second issue na ng Quran, holy. Hanggat ang Quran ay pinaulit-ulit, edit ng edit hanggang naging more than 3,000 edition. Ulit-ulit. They're trying to make it sure na maganda ang pagkasulat. Okay. At 1,500 years, hindi na ginalaw, hindi inulit. Ang iba, hanggang 1986, marami pang matanda sa atin sa pinaka-final Holy Quran. Ayan. Ganda dito, no? Farm, ha? Yan. That's, kung nakain namin yan araw-araw as Filipinos. Rice. Ganda, may tubig, oh. May irrigation, kaya this is the best promised land of God. Yung lugar natin. Yun, maraming nakatanggap ng theophany. See? Nung natanggap na, nagyabang, naging sinungaling, boastful, na sila na ang daan, o naging propeta na, naging intercessor na. See? Yan ang nangyayari sa atin. Mga ganong, nami lugar nyo, damo di tubig, oh. Nami. May humay pagid. Di ba? Di ba? Di ba interesting? Kaya naging yung Guyana Massacre lang, siya ng Diyos. Siya ng daan. Uminom kayo ng lason. Mabuti may naka-escape. Loko-loko. Kasi darating na daw ang Panginoon, ang God.
Sobrang deity. Ayan. Dumating din yung iba. Kung sa Ilonggo pa, ng hurikap na mga babae. Act of lasciviousness and sexual advances, assault sa mga babae. Mayroon diyan mga church leader na bakla. May mga tumboy. Tendency natin kasi magkasala eh. Kaya God is always testing us, our credibility, kung paano maging isang bahay ng God na tunay. Yung wherein God can stay inside the heart and the body of a person. Ako, talagang loko-loko ako. Tontologist. Pero I repented. I ask God for forgiveness sa mga aking mga ginawang mga discrepancies sa aking personality, sa aking pagkatao. Nahiya ako. So, ganun lang talaga yan. Sa mga previous vlog ko, sinabi ko na paano ang mga environment na dumating kusa sa buhay ko. Yan, dahil maraming pumunta sa bahay, naging laborer kasi may negosyo kaming buy and sell ng rice and corn, copra, bigas, sheller. Maraming pumunta. From Cebu, from Butuan, Bantayan, Cebu, Butuan. From Negros, ang dami. From Zamboanga. Ewan ko bakit nakapunta sila doon. Dala-dala pa naman nila ang kanilang bisyo. Ay di nahawa ako, nakasama ko. Mga driver namin, mga kargador. Kung anong salita nila, sinasalita ko rin. Alam mo na, mga salitang ugat na may ugat. Yung bad words. Na ano ko yun, na mana ko yun. Pati yung kanilang masculinity at ang katapangan. Matapang yun, matatapang, hindi takot mamatay yun. Paano sila naging hayop sa laman. Ayan. So, balikan natin yung hayop sa laman. Mag-ingat tayo. Kasi, andyan ang temptation eh. Siyempre, attracted ka sa opposite sex. You take advantage. Sorry sa mga nasagasaan ko. I really sincerely ask forgiveness sa mga ginagawa ko. Pero hindi lahat ng oras, no? Siguro sa 365 days a year, 3 times 10, mga 1 in every 10,000 days. Bihira lang. Kasi lumaki din tayo sa simbahan eh. May pagkakataon lang kasi na parang wala tayo sa sarili. We exercise extreme power over the situation, yung mga take advantage. Kaya sorry. Ganun talaga yan. So sinasabi ko, tontologist tayo eh. Expert tayo sa kalukuhan. Yan. At least nagkaintindihan tayo. Okay. Balik tayo sa theophany. Nung maliit pa ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Siyempre, bata kayo eh. Yan. Dito tayo sa farm. Tingnan natin yung palay. Ganda ng palay dito eh. Yan. I-background natin yung palay. Ayan oh. Palay to eh. Hindi natin alam nung bata pa tayo. At salamat at na-introduce yung Bible. May mga pastor na-introduce yung Christian religion. Ganda ng turo. Ganda ng turo. Hoy, may Diyos pala. Pag nagkasala ka, patay ka. The wages of sin is death. Nako, takot ako. Ayan, parusahan ka ng Panginoon sa mga kasalanan mo. Kaya naging mabait na bata ako. Dahil isa doon, yung auntie ko, tita, younger sister ng aking nanay, na pinapaaral doon sa
Mount Apo Alliance Bible College, Bible School. Yun. May background ako na wow, maganda ang Christianity. Maganda ang nasa simbahan. Kala ko magpastor din ako eh. Okay. During that time, tumutubo na yung ating mga ambisyon. Nagkakaroon na tayo ng isip. We are trying to improve our life. Mga plano sa buhay. Mga childhood dreams. Yan, di ba? Hindi maiwasan yun eh. Maya-maya pinapaaral. Ibang usapan na naman ang first day in school. Days before the school, mayroon tayong sabing sumulat tayo ng ating pangalan. Okay? Tinuruan tayo ng how to write our name. Ganyan. Maganda yung pagka-introduce ng Holy Bible. Maganda. At saka yung sa inuulit ko, yung first day in school, maliban sa ambisyon, may ano na, may school na. Excited tayo kung anong nasa school, no? Harap na lang ng school ang bahay namin. May kantahan, may kumakanta, may bayang magiliw. 5 years old lang ako eh. Nung nag 6 years old ako, ipinasok na ako na school. Harap ng bahay lang namin. Yung isang corner. Yun. Maganda ang experience na naging bata. Tinuruan ako ng nanay ko na sumulat. Yan ang aking preschool. Sumulat ng pangalan. Ang inilagay, Rewell. Sabi niya, isulat mo lang, Rewell. Pero daw, Rewell dyan ka eh. Hindi niya alam. Nilagay niya. Nakalimutan niya siguro nung sinulat ng tita ko. Kapatid ni Papa na si Mama Lusing. Galing yata ng Bible dun. Ewan ko saan galing yung Rowell John. Rowell John. R-O-E-L-G-O-H-N. Kasi ang lolo namin sa Danau, Cebu, Juan. English niyan, John. Hindi ko alam saan galing ang Rowell. Nung tinuruan ako ng mama ko magsulat ng pangalan. Yan, 5-letter word. Rewell. Yan, ganyan. Ang ganda ng palay. Yan, ganda. Oh, yeah. So, Rewell. Pumasok ako. Pag-upo ako doon sa grade 1, first day in school. Dala-dala ko na yung pad of paper ko na may mga sulat na Rewell. Alam mo ang ginawa ko kasi pagpasok ko, late yata ako. Late. Puno na, no? Ang blackboard doon, sa right side ko, blackboard, left side ko, yung sa likuran. Pagpasok ko, puno ng upuan. Tumuloy ako doon sa dulo. Dulo. I pass by the front of the kids. Pagdating ko doon sa dulo, sa pinakadulong upuan ako. Ngayon, umupo ako. Hindi nga ako nakatin ng bayang magiliw kasi late siguro. Ang katabi ko sa right side, dahil may writing board. May writing board ang upuan. Ganyan sa right side. Sa katabi ko ay babae, girl. Tapos puti. Mabalbon. Ang kamay niya nasa writing board ko. Inalis niya. Kinuha ko naman yung kamay. Kinuha kong kamay niya. Bakit niya inalis? Hinalikan ko sa forearm. Dito.
Sa forearm. Nagsumbong sa kay, huwag ko lang sabihin ng teacher. Mrs. Chukadis yata. Nagsumbong sa aking auntie na parang principal, na elder sister ni Papa. Yun. Mula noon, nagalit siguro yung parents ko. Binigyan ako ng disciplinary action. Aywan ko. Hindi ko alam. Siguro, gibunalan ko ato. Parang hindi naman matindi kasi walang residual scars. Parang sort of discipline lang. Yeah. Siguro, dungog rin ako. Lilya! Ingon sa akong auntie. Nagsumbong auntie ko sa mama ko. Sinibot ba, nang halok kong gamot dito sa iyang classmate. I was hiding. Nagtatago na nga ako eh. Pumunta pang tita ko doon, auntie ko sa bahay. Nagsumbong sa nanay. Bisaya. Taga Leyte eh. Ang tatay niya pinanganak sa Danao, yung aming lahi, gaya ng mga Duterte. Lilya, imo anak, bibot ng halok og babae. Ingon ako, wala manggani ko ng halok og aping. Kamay lang yun eh. Ayan. Kamay lang yun eh. Ayan. Si Perolin. Hi, baka buhay ka pa ngayon. That was 50 years. 60 years. 59 years ago. 59 years ago. My first kiss. Ayan, loko-loko eh. No? Ewan ko bakit ako na-attract. Kasi puti. At akala ko hindi masama ang maghalik. Then, nakikita ko naman, hinahalikan yung bata, ganyan. May meaning pala yun eh. Hindi ko, aywan ko if mayroon na akong attraction noon, nung that time sa opposite sex. Baka mayroon, kasi puti eh. Ganyan. Nag-i-enjoy ba kayo? Yan, ako nag-i-enjoy eh. Ang surrounding ko, tingnan nyo. Tubig yan ha. Tubig yan galing sa Mount Matutum. Ginawang irrigation dito. Pag may gusto mo ng may tanim ka ng palay, doon pa sa unahan, they will block the water, the flow of water, at lilipat yan dito. Kaya mataba oh. Yan. Mataba ang palay. Thank you God. Maya-maya nasa rice mill na naman, maya-maya nasa kaldero na natin. Maya-maya nasa plato na natin yan. Ganyan ka-productive ang Philippines. Huwag niyong sabihin na going abroad is the best solution in life. Nandito sa atin ang pinaka-the best. All we have to do is maybe change our character, behavior, and attitude. Marami tayong dapat pag-aralan at sundin na batas. If you, sabi ko impunity, parang immune ka sa punishment. Ganyan. Karamihan sa atin, lalo na may position, they thought na untouchable. That's culture of impunity. They will be free from judgment and punishment. Kaya hindi takot magkasala. Ito si Papa Bot nyo. Nag-video login. Yun, balik tayo. Grade 1 na. Tumutubo na yung aking ambisyon. Ganyan, bata maliit. Yung, I am a silent type. Nasa tabing corner lang ako palagi ng bahay. I don't talk a lot. Notice ko lang, nung maliit pa ako, pag naliligo, kumakanta ako sa banyo. Hindi ako nagsasalita. Yung brother ko, panganay ang bunso, medyo nag-excel sa school. Ako hindi. Parang wala lang. Passive lang. Pero marami na akong invention noon. Maliit pa ako eh.
we have one sister na parang madre, mongha. Bahay, simbahan, bahay, simbahan, bahay, practice, church choir, bahay, prayer meeting. Yun ang ginagawa ng ate ko. Yung second child. Ako ika-third eh. Dapat ako ika-fourth, kaya lang may namatay in between because of complication, measles, pneumonia. Malaking usapan yan dahil bakit ako nabuhay. Nung namatay yung aking kuya, 1 year older, itinago ako sa kwarto. Nabuhay ako. Ewan ko, dahil para hindi na mahawa. Namatay na nga yun. Siguro, nag-expose na siya ng measles din sa, nagkalat siya ng measles, hindi lang ako tinamaan. Naswerte ako. Jackpot, buhay. Siguro, namatay siya 1957. Ganyan. Ako. Mga 1958 siya siguro namatay kasi nandiyan na ako eh. Binabantayan niya na ako eh. Sabi niya, mamang, bantayan ko si Bebot. Nagsasalita na yun eh. Siguro pinanganak yun, 56. Okay. Napapagod na ako. First time ko naglakad eh. First time ko naglakad ngayon since last year. Uwi na tayo. Ganito. I hope na I can tell a beautiful story kasi pagod na ako eh. Hindi po ako kaagad naniwala na ganyan. Yung ako ay mamatay, ganyan. Hindi ako naniwala. Pero mananiwala ako may Diyos. Mamatay ba ako? Ayan, ganyan. Tanong ko sa sarili. At may doubt din ako ng God. Sabi ko, show me the proof. God. Sabi ko, show me the proof. Ay, wala eh. 7 years old, 8, 9. Wala. Ay, meron. Ito. Habang natutulog pala ako, kalimutan ko to eh. Ayan. One morning, siguro mga 7 years old na ako. Out of nowhere. Out of the blue. Kasi nung bata pa ako, wala akong kama, walang katre. Nasa floor kami. Ako, kapatid ko, mama ko, tatlo kami palagi sa floor. Sa sahig. Ganyan. Simbahan yata to eh. Simbahan to. Ganyang forma. God bless your church. One morning, siguro naka-school na rin ako ng grade 1 or grade 2. Pagdilat ko ng ganyan, nung dumilat ako ng ganyan, may nakita ako. Image. Nakatayo sa right side ng aking paa. Doon, malapit sa bintana. Kasi malapit ako sa bintana eh. Hindi naman ako takot. Tinitigan ko lang. Pinapanood ko siya. Ayaw pang umalis eh. Iniisip ko, sino kaya to? Parang puti or something or black. Puti or black, hindi ko alam. Para basta may image. Hindi ko tansya kung anong mukha, pero tao. Sabi ko, pinapanood ko lang siya, nakatayo eh. Wala lang. Sabi ko, sino kaya to? Hindi naman ako takot kasi ano na eh. Mag 6:30 or 7 o'clock na ng before classes yata. Or Saturday yata yun, walang pasok eh. Kaya tulog na tulog ako.
Yun. Nawala. Siguro mga 2 to 3 minutes ang tagal. Matagal. Hindi naman ako kumikibo, hindi naman ako takot. Yan. Sabi, sino kaya yun? At 8 years old, 9 years old, pinapabayaan ko yun. Pero minsan, pabalik-balik sa aking isip. Sino kaya yun? Baka ito yung sinasabi sa Bible na nagpapakita. Wala naman. Walang meaning yun. I did not put any meaning. Wala. Baka scam yun. Ayan. Pinabayaan ko yun. Pero I remained a good and respectful kid. Dahil sa pangangaral ng simbahan, daily vacation Bible school kami every summer. Pumupunta kami sa church or sa school or saan na may DBBS, Daily Vacation Bible School. Bible school yun ng mga bata. Katulad ko. Hanggang mag 12 years old yan. Kasi after 12 years old, high school na, hindi na yata ako nag-attend ng DBBS, yung Daily Vacation Bible School. So, yun, remain, magandang buhay ko, mabait, magandang family, supportive. At during the time, may negosyo na kami, yung mga tao ng Cebu, pumupunta na sa bahay. Marami na sila, nagdadrive na ng sasakyan namin, mga tura-tura, mga weapon carrier ng Amerikano na naiwan, na 6 tires, may weapon na 4 tires, mga hauling truck, mga GI, pang hakot ng farm products, gaya nito. Ganyan. Farm products. Kaya, maganda ang ganyang experience sa isang bata. Walang struggle, free lang. Laro dito, laro doon. Unsa man na? Karton. Maayo, asa ka puyo? Asa ka puyo? Ha? Adra kala sa piyak. Sige. Ilonggo pala 'yun. Sabi na ko Bisaya. Kalakal ng karton. Yan ang contribution niya sa humanity. Low person, yan ang gusto ko Malapit sa puso ko yan. Mga ganyan. Trabaho lang. Walang jihad, terrorism yan. Wala. Hindi ambisyoso yan. Okay? Patuloy tayo. Hanggat nag-high school, dumating pala yung panahon na umakyat na yung Apollo 11 sa buwan. Neil Armstrong, Aldrin, yung mga astronaut. Believe ako, sabi ko, wow, grabe palang science, makapunta ng buwan tingin lang ako sa buwan ganyan. Moon, hatag mamon, parang ganun. Kasi maganda kung may mga ganyan na mga tao na matatalino, may abilidad. At during the time, walang gira. Parang Cold War. Russia versus USA, wala pa. After nag-start na ako ng high school, nandun na. May gira na ng Ilaga versus black shirt na Muslim, Mauro. Ang Muslim siguro hindi yon, mga Mauro yon, mga radicals versus mga radical Christian. Yan. Start na rin yung Iran-Iraq war. Hindi ko na maintindihan. Ayan. So,
Pinababayaan ko lang yan kasi bata pa ako. First year high school, second year. Wala yun, sabi ko. It's not my business at all. But I'm still going to church kasi yung nanay ko, ayaw niyang malate kami sa church. Ayaw niya. Pag Sunday yan, kahit masama ang panahon, masama ang daan, punta kami sa town from the barrio. Attend talaga ng church. Pinapasimba talaga kami sa Alliance Church. Banga Evangelical Church or Alliance Church. Hindi kami nag-absent. Malayo yun. Minsan stuck pa yung sasakyan sa maputik na daan. Every Sunday. So maganda yung turo ng parents na go to church and listen to pastor or pare kasi sa katabi ng Alliance Church nandun yung Catholic Church. Palipat-lipat na ako. Nagko-communion din ako sa kabila sa Catholic Church. Bininyagan ako sa Catholic ng ate ng aking papa. Mga Catholic kasi kami. Mama ko naman parang Baptist or Alliance. So pagod na ako. Paupo na lang dito. Buti naka earphone kasi para catch up. Kasi pag umikot yung cellphone, ganyan. Iba yung boses na marinig natin. Ganyan. High school na. Aral na. Mindanao Community School and Mindanao Community College. And 1 year lang, change agad ang pangalan. From Blancia Building to anong lugar yun, yung present location ng MCS. Oh yeah, MCC pala yung una. Sa marapit doon kay Mr. Ite Inosente. Hindi ko na alam ang lugar na yon. Siyempre, honor roll ako doon, first year, second year. Excited to explore our hidden talents. Mabait na bata. Si Papa Bot mabait, matahimik. Minsan nga sabi ng mama, "Uy, Bibot, elementary ano honor mo?" Ano tong, hindi ko na alam ang dugtong sa sinabi niya. Parang hindi yata believe nanay ko Kasi nakapokus siya sa dalawang lalaki na bunso at panganay na medyo maliksi. Mga maro. Bright. Ako ang mahina. Well, high school. Hanggat nag-graduate, ano ko sa sarili, tapos ng kolehiyo, makapagtapos ng, siyempre maganda na naman yung may natapos tayo, di ba? Parang kasi auntie ko teacher, ang youngest nila ni Papa teacher. Believe din ako sa lolo ko Siguro mga 4'11" ng lolo ko from Danau, Cebu.
Binigyan siya ng 12 hectares sa Barangay 5, Banga, South Cotabato. Binigyan din siya ng 12 hectares sa ah, 12 hectares sa Landamay, Barrio 12, Surala. Nagsasaka yun. Ha? Farmer. Mananggiti. Ayan. Mananggiti si Lolo. Pinaaral niya yung mga anak niya. Pinaaral niya ang mga anak niya. Yung papa ko naman, ayaw ko kung nakatapos ng high school. Ang sumunod sa kanya, hindi rin nakapagtapos. Yan. Yung first lang, babae, teacher. Pangalawa si papa. Ang bunso, yung teacher. Yan. Yan ang inspirasyon ko. Ako naman, sana makapagtapos din, kahit papano. Yung respetuhin ka rin ng tao at saka may connection ka. Kasi nakikita ako, pag wala kang connection, wala kang kayamanan, wala kang natapos, maliit ang tingin sa'yo. Pag nag-apply ka ng biro lang to, driver's license, dapat may kilala ka sa LTO. Di ba? Para maka-drive ka ng sasakyan na may ID. ID that is not a license to drive. Kasi may kilala may impluwensya na mama papa ko. May kilala sa LTO. Ano meaning ng LTO? Luko? Luko. Lokohan. Ay, Pilipinas talaga. Yun. High school na. Yun ang yung defining moment ng buhay ko. Kasi tanong ako sa presence of God, ganyan. Are you real? Parang ganun. Show me yourself. Pakita nga. Pero meron ako experience na nakakita na ako 7 years old. Ngayon 15 years old na sinisingil ko pa siya. Ano ba sabi ko? Saan ako pupunta? Magsundalo ba ako? Pastor? Hindi ko alam. Ganito na lang. Pray lang ako, tulog. As usual. Peaceful person. Bigla lang theophany. Yan. Tutulog ako. Hindi tulog. Ganyan. Parang full consciousness kayo. May nakita akong bird. Parang ibon. Bumaba sa akin, pumutok. Sumabog ang sarili ko. Pakiramdam ko, sumabog. Ang lakas. Fire. Ano yun? Sabi ko. May ibon. Tapos pumasok. Nakita ko bumaba dito ganyan. Wala. Sabi ko, this is unnatural. Very unnatural. Pinabayaan ko yun ng 50 years. 1975 pa yun Akalain mo, 50 years more? Pinapabayaan ko yun. Hindi ko pinansin. But I know there was a message. God has a message. Theophany. Kung ganun, nakatanggap ako ng theophany. So, I deny it until now. I don't even practice it. Lately lang, parang napuno ako yung mga observation ko.
discernment. I hope nandyan pa kayo Nung natanggap ko yun, pinapabayaan ko. Yan, lugulo tong asong to Wala lang. Yung sabi ko, bahala ka na Lord kung anong plano mo sa akin. I will remain faithful. Alam ko Holy Spirit yun, hindi demon. Hindi demon yun. Kasi ang nangyari dun, pinatuloy ko yung human rights, Bill of Rights, always right. Hindi always demonic. Hindi jihad, hindi intolerant, kundi patience. And very tolerant person. Salamat naman. Yan. This is my first time to reveal this. Salamat God sa theophany. Hindi ko alam kung anong gagawin ko Kasi ma-misinterpret ka ng tao. Most of them hindi maniwala. Tao lang tayo We will be judged accordingly. Kaya ito, salamat na mayroong vlog, video login wherein we can explain properly. And you can hear me say, di ba? You can hear me telling the story about what happened. Ito, mahaba-haba na to Bahala na kayo kung i-share nyo ito or screen recording yung portion na to. Kasi we started from doon sa kabila, doon sa farm. Dito naman sa harap ng bahay ko. Regalo ng Panginoon sa akin na nagkabahay din. Maliit lang. Pero it's a home full of love, compassion, understanding. See? Ulitin ko Salamat Lord God sa theophany. I don't know how to do this, but I think I'm starting it. Last year, this year, na mag-vlog. Last pandemic, nag-vlog ako doon sa mga beaches, mga Rosal Beach. Nag-vlog ako sa anywhere I go. Bukidnon, Boda. Doon sa Pearl Farm, na pupuntahan kong lugar. Anywhere I go. Ngayon, matindi. Halos araw-araw. Kasi maganda ang pakiramdam ko Hindi lang ako mag-vlog pag nilalagnat. Gaya ng February 27. March 17 pala ngayon. March 17, 2024. February 27, grabing lagnat. I hope na you get the message. I don't know how to react, but I just told my friend to be vigilant dahil pwede kang mag-abuso ng iyong theophany. Pwede kang magsinungaling, pwede kang mag-pretend, maging impostor. Yung kaibigan ko sa London City, Ontario Province, Canada, warningan ko siya, but I welcome him to the club. Sabi ko, welcome to the club, pareho tayo. Theophany yan. Well, I'm not washing my sins. I'm not pretending to be pure. I'm not pretending to be somebody na parang sinless person. Prone tayo sa temptation. But I pray to God na all is well. And all will be according to His will after this. Yan. So, ganyan si Papa Bot. May matinding experience. Matinding revelation.
Revelation. Ha? Atin lang to, atin lang to. Walang may makakaalam nito. YouTube lang to eh. Social media lang to eh. Walang may makakaalam. Promise. Ay nako. God bless us all. Tapos na yung tour natin at saka lecture. Salamat at we were able to accomplish good things today. Good morning. Sunday ngayon. Simba tayo. Papabot here. God bless. Ayan lang. Advice ko, tandaan nyo to. Huwag kayo maniwala sa mga sinasabi ng tao. Ha? You just discern. I-discern nyo na lang yung kanyang ginagawa. Whether he is true or not. Whether he is or she telling the truth. Ang laro ngayon ay righteousness. Righteousness ng God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi yung ibang mga siyaw na mga karakter na hulibok. Ano yun? Misleading. Misleading yun. They're trying to project na sila ang tama. Sila ang pinakatama. Sila ang last and final prophet. Hindi. I tell you, sa mga ginagawa nila, Islamic jihad, killing the Jews and Christians, wala yan. Hindi ako maniwala niyan. Discern, ha? Discern. Mula ngayon, follow the social media. I-discern mo yung mga righteous person. Go on with your life. Be a good human person. Exercise Bill of Rights. Yung pinaka-right, hindi wrong. See? Freedom, ganyan, freedom. Walang subjugation o nag-aabuso sa mga babae, abuso ng power, terrorism, huwag yan. Ano pa? Makipag sabay tayo sa mga righteous na tao. Marami dyan. David Jeremiah. Preacher yun. Reverend Pastor. Chuck Swindoll. Pastor Arnel Tan. Davao Chinese Baptist Church. CFC. Christ Commission Fellowship. Pastor Reverend Peter Tanji at saka mga Alliance pastors, Baptist pastors. Marami, ha? Marami. Learn the Bible and learn how to become a good person. Na nakakapit sa Panginoon, hindi nakakapit sa demonyo, ha? Hindi nakakapit sa armas, sa bomba. Alam mo bakit may gira diyan sa Israelites? Verse ganyan. Puro sila one God. Monotheism, radical Jews yung kalaban niyo. Radical yan. Yung iba dyan, hindi maniwala kay Jesus Christ eh. See? Oh, wag niyong abusuhin sila. Lalaban yan. Patayan. Trust me. Lalaban ng patayan yan. Eh kayo, hindi naman kayo indigenous na tao dyan sa Israel. You just went there, establish your community, and then you claim hindi kayo indigenous. Siyaw-siyaw yung isip nyo eh. Just like Mindanao. Naghari-harian. Stop that. I have the authority to tell you that starting today.